Ito po yung panglimang topic natin sa series natin, The Power to Change. Itong series na to nakakatuwa, nako, malapit sa puso ko kasi nga na-realize ko at nakikita ko at nagkakaroon ako ng tinatawag na evaluation na tama yung gusto kong gawin pero mali yung yung formula or mali yung way. Marami sa atin gusto naman magbago, gusto naman ayusin ang kanyang pag-uugali, gusto niyang ayusin ang kanyang pananaw sa buhay, pero laging nagkakaroon ng tinatawag na failure or pumapalpak. Kasi nga, okay, mali ang alin? Ang way ng kanyang pagbabago. Pinag-uusapan natin sa the past few weeks about modifications ng ating behavior o ng ating spiritual transformation. Now, topic natin ngayon is about winning. You don't win by trying. Now, look at me. Sino dito gusto laging manalo? Taas ang kamay. Ako lang, kami ng tatlo lang. Sino dito nagpaplano kang matalo? Sa laro, ayan. Nagpaplano ka matalo sa buhay mo, okay? Lahat naman tayo walang may gusto, tama? Gusto natin magkaroon ng maging successful, manalo sa takbuhin ng buhay, pero marami sa atin, okay, natatalo. Now, meron akong gustong illustration sa inyo. Itong gusto ko. Ako po ay very competitive person. Okay? Ayaw ko yung natatalo even sa laro. Dahil gusto ko lagi akong panalo. Kaya pag kami naglaro ng mga anak ko, sila po ay very competitive din. Okay? Pero ngayon, ayaw ko silang kalaro. Kasi sila AJ at JD gagawin lahat. Mandaya sila para lang sila ay manalo. Ako, obvious, hindi ako nandadaya. Okay? So sila, gagawin nila, ako napipikon ako sa ganun, natatalo ako, lalo na yung asawa ko. Okay? Sa Ate Abby nyo, gaganon-ganon lang yon, pero competitive yung kanyang spirit. Last year, nagbakasyon kami ng Hong Kong sa family sa Hong Kong, okay? Na meron doon isang sa Disneyland, yung Ant-Man. Ito yung picture namin. Tuwang-tuwa kami. Okay? And then, ang problema, sa sobrang competitive namin, nakalimutan ko na meron palang score. Nalaman ko na lang yung at the end of the show. And then pinakita niya sa akin, Han, ito lang, alam mo, ulaan mo kaninong score yung mataas. Kay Ate Abby mo, yung 20,000 against sa 14,500. At pinagmalaki niya sa akin. Sabi, yan lang ang score mo. Sabi sa akin, meron, di ko alam eh. So yung competitiveness ko, babawi ako. Okay? Gusto ko nang bumalik ulit sa games, pero ayaw na niya. Kasi alam niya, babawian ko siya. So, lumipas ang ilang taon, nagkaroon kami ng travel fund ng grupo na mga kaibigan ko, nag-ipon kami, alam mo, encourage you, magkaroon kayo ng isang envelope para sa travel fund ninyo, okay? Sa mga bakasyon ninyo. Anyway, to make the long story short, bumalik ulit kami this year. Hulaan niyo anong ginawa ko. Ha? Sabi ko, babawi ako na hindi ko sinasabi sa kanya. Okay? Dahil maglalaro ulit kami dyan, papasok ulit kami dyan, okay? Natingin ko mananalo ako. Okay? Ang problema, during na sa pagpasok namin, dahil ako, alam ko na, hawak ko na agad yung barel, okay? Siya, chill lang. At ang sabi niya sa akin, Han, picture naman dyan. So, hawak yung camera. So, anong gagawin ko? Siyempre, sumunod sa asawa. Mag-picture-picture. Alam mo ba, dahil nadidistract ako, pero ang gusto ko manalo, ang motivation ko manalo, pero at the end of the story, sa next slide sabi doon, ito yung score, hulaan nyo. Kaninong score yon? 204. Kaya Ate Abby nyo pa rin. Alam mo, talo pa din ako. Alam nyo bakit? Gusto kong manalo. Alam ko mananalo ako that time. Pero yung asawa ko gumagawa ng way para lang madistract ako. Alam mo ba, tuwing laro ko na, Han, picture naman dyan. So, anong gagawin ko? Bibitawan ko, pipicture ko siya naglalaro. Okay? And then maglalaro na ako, Han, picture na naman dyan, picture naman dyan. Yung kasama naman sabi, picture naman dyan. So hanggang sa matapos yung laro, talo pa rin ako. Alam niyo bakit? Alam mo minsan, ang goal natin is manalo sa buhay, pero ang daming distractions along the way.
Tama? Gusto mong mag-focus saan? Sa devotions mo, pero nandiyan yung Netflix. Tama ba? Gusto mong mag-focus sa mga gusto mong gawin sa buhay, pero ang dami mga distractions sa kung saan doon lagi nahuhulog yung ating atensyon o yung ating tinatawag na focus. Are we clear? Okay ba yun? You are trying to win. That time, I'm trying to win. Pero hindi ko pinaghandaan yung mga distractions. Pwede ko naman sabihin sa asawa ko, no, naglalaro ako eh. Kung pwede, gusto kong manalo. Pero talo pa rin ako. That's why sinabi ni Paul, nakita ba yung picture niya sa dulo? Di ba sabi niya, talo ka na naman. And then patapos na yung laro, okay? Nako. Now, church, sabi ni Paul, if you read in 1 Corinthians chapter 9, verse 24, sabay-sabay tayo, don't you realize, sabi niya, that in a race, everyone runs, but only, one person gets the prize. Sabi niya doon, so run to, win. No, kapatid, kayo sa akin, sinabi yun, run to win. Hindi niya sinabing run to participate. Nakuha nyo? Sila Nathan, sila Chi, sila Steph, nakita ko nakaraan, tumatakbo sa marathon, tumatakbo sa mga fun run. Pero tumatakbo pa kayo para manalo? 'Di ba? Mag-participate lang. Gusto natin makuha yung medal. Pero alam mo minsan madalas sabi ni Paul sa buhay natin, dapat tayo ay tumakbo at dapat manalo. Ano ba yung winning? Okay, ano ba ibig sabihin ng winning? Ano ba ibig sabihin ng success? Sa economy ng Diyos, ano ba yung winning? Ano ba yung success? Na dapat natin ma-identify, okay, at ma-separate sa success and meaning ng mundo. Okay po ba yun? Now, church, tatanong ako konti, alam niyo ba ang success in God's economy? Spelled in 4-letter word. Start with the letter O. Obey. Nakuha nyo? Ang problema sa atin, gusto natin ayusin yung buhay natin, gusto natin maging sumunod sa Panginoon, pero lagi tayong talo along the way. That's why sinabi ni Paul, run to win. Hindi sinabing run or try to win. Wala ba sinabi yun, so run and try to win. Wala, run to win. And then sabi niya din doon, that's why, mga kapatid, kaya tayo ay nandito pa rin sa mentality na to, kaya nandito pa rin tayo, hindi tayo lumalago kasi nga puro tayo trying. Di ba? Guilty. Sino dito guilty? Sino dito minsan, pastor, susubukan ko magbasa. Susubukan kong magsimba. Susubukan kong ayusin yung aking priorities. Susubukan ko lahat ng word na subok. Nagigets nyo ako? Kaya marami sa atin mga kapatid, kagaya nito sabi, you've been trying for too long. Para bang isang ship na nagsisiksikan sa isang napakaliit na bakod na napakaluwag at pwede namang silang lumusot sa kabila. Yung mentality na sinubukan ko na susubukan ko na. And then hanggang sa may frustrations, okay? Hanggang ikaw ay nagkaroon ng anxious. Hanggang sa ikaw ay napagod kasi hindi, yung formula natin, yung way natin ay hindi, tama doon sa kagustuhan din natin. No, mga kapatid, sino dito minsan nagsasabing ayaw ko na, pagod na ako, kakasubok? Taas kamay. Si Emerson lang, okay? At least kahit kayo, nag-struggle pa rin, okay? Nagpupursue pa rin. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Paul, buksan natin yung ating puso't isipan. At hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan ng ating buhay at puso. Daw sabi din dito, last week pinag-usapan natin, real and lasting change is not behavior modification, it's spiritual transformation. Now, mga kapatid, pag sinusubukan mo nang baguhin mo yung behavior mo at hindi yung spiritual mo, yung behavior mo babalik at babalik pa rin. Nakuha nyo?
Kaya na may kilala ba kayong tao? Gusto niya magbago pero ang hirap na hirap siya kasi mali yung way. Dapat unahin niya yung kanyang spiritual, yung pagkakilala sa kanyang Savior. That's why sinabi ni Paul sa unang topic natin, yung grace ng Panginoon ay nako, siguradong merong effect sa atin. Babaguhin tayo from the inside out. Tama? Amen. Are we clear? Are you with me? Diba? Spiritual, real change is not behavior modification, is spiritual transformation. Ang ginagawa ng marami katulad natin, mga Kristiyano, ay sumasali sa mga ministries para magbago yung kanyang perspective. Hindi dapat ganoon. Unahin natin at lagi tayong bumalik sa kanya, hindi sa gagawin mo. Clear? Sabi mo sa tabi mo, oras na. Para lumago. Oras na para umalis sa comfort zone. That's why sinabi ni Paul sa mga Corinthians, once I talk like a child, I think like a child. Di ba sinabi niya rin, enough na yung babies. Hindi na kayo babies. Kayo ay matured. Kasi nga ang babies, may mga anak dito, tingin sa akin na, lahat ng babies is selfish. Napansin niyo ba yung may anak kayo maliliit? Lahat yan ay selfish. Ang gusto lang nila. Gusto nilang pag gutom, iiyak. Gusto pakarga. Alam mo yung lahat ang mga baby mindset yung para sa kanila. Pero yung matured person, yung Christians na growing, ay nako, hindi na siya ganyan mag-isip. Ang iniisip niya, ano yung magiging kalagayan ng iba, ano yung maitutulong niya sa iba, sa pamamagitan ng buhay niya. Kung binago niya, church, pag binago natin yung ating spiritual at nakilala lalo ang Panginoon, sasabihin ko sa iyo, hindi ka ganyan mag-isip. Hindi ka ganyan, yung kilos mo mag-iba, yung attitude mo ay hindi ganyan. Dahil babaguhin ng Diyos yung karakter. At yung pag nabago ang karakter, lalabas yan sa tunay natin yung attitude. Pag tama yung attitude, tama rin yung ating perspective. Pag tama yung ating perspective, tama rin ang lumalabas sa ating bibig. Clear? Are we clear? Are you with me? Pakibasa ulit, real change is not behavior modification, it's spiritual transformation. You do what you do because of what you think, of you. Pangalawang topic natin yan. Kaya ka ganyan because yung mali ang pagkakilala mo sa sarili mo. Kung ang tingin mo ganyan ka lang, ganyan din ang magagawa mo. Clear? That's why sinabi ni Paul, I can do all things. The word do in Philippians 4:13 is extraordinary. Do. Okay, pangatlo, topic natin, review na ito. Based on who you want to become, what one habit you need to start. Now, mga kapatid, tingin sa akin, dito papasok yung tinatawag ng training. Ano ang difference ng training sa practicing? Tinanong ko si Jexel, what are the difference? What is the difference between training and practicing? Pag-aralan niyo yan. The reason why, church, sabi doon, based on who you want to become, what one habit. Now, alam mo na eh. Now, tingay sa akin. Ano yung one habit na dapat mong simulan? Ang problema, pasok dito, labas dito, walang training. Lahat tayo tinatawag na all-knowing. Tama? Lahat tayo, even mga matatagal ng Kristiyano, laging nandito. Head knowledge. Walang practice. Okay? Ang training. Like for example, tinitrain ko yung sarili ko maging patience. Araw-araw, tiniisip ko yung patience. And then halimbawa si AJ, nagkaroon ng problema, doon ko may mapapractice yung patience ko kung paano ako mag-respond. Nakukuha nyo ba? Are you with me? Parang sama ng tingin nyo sa akin. Okay, pang-apat, sunod doon, based on who you want to become, what one habit do you need
to break. Pakilabas ang cellphone. Okay? Wala lang notes ngayon. Cellphone na lang. Okay? Ilagay nyo, what one habit that you need to break? Ano yung one bad habit? Na tingin mo, yung habit na yan, okay? Tingin sa akin ha, yung habit na yan ay magkakaroon ng problema doon sa paglakad mo sa Panginoon. Magiging hindrance sa paglago mo sa Panginoon. Ano yung one habit na dapat mong tanggalin? The reason why, now church, marami sa atin, hindi nagkaroon ng nagiging successful, maayos yung kanyang spiritual because hindi nila alam yung tinatawag na spiritual questions. Sabi doon, you have to know your spiritual who. Sino ka ba sa harap ng Panginoon? Hindi yung sinasabi ng ibang tao. No, mga kapatid, tingin sa akin, yung nakikita ko na bilang isang ikaw, ang tunay na ikaw, kung ano yung nakikita ng Diyos sa'yo, hindi yung mga sinasabi ng maraming tao sa paligid mo. Are we clear? You are created, saan? Sa kanyang image, fearfully, and wonderfully. Ang di yung gusto mo maging sino, kundi ano yung gusto ng Diyos maging anong ikaw. Pangalawa, yung spiritual why. Ano yung spiritual why natin? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Bakit ka ngayon nandito sa church? Bakit ka ngayon sumasali sa discipleship or sa grow group? Bakit mo ginagawa yung ministries? Bakit? Lagyan mo ng spiritual why. The reason why is because gusto kong mag-glorify ang Diyos sa lahat ng dako ng buhay ko, sa lahat ng ginagawa ko. The reason why nandito ako. The reason why kahit anong palo, anong mga challenges na rin dyan, hindi ako aalis sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi ako naglilingkod sa tao kundi sa Kanya. Amen? Yan ang spiritual why. Hindi yung mga past hurts. Hindi yung mga past failures. Hindi yung mga past, mga bad experience mo, kundi ano yung why mo kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon. Lagyan mo ng spiritual questions. Yung who, yung why, and what, spiritual what. Nabasabi ko na ano yung dapat mong tanggalin, and spiritual what not. At ano yung mga bagay na dapat mong tanggalin sa buhay mo, okay? At dapat mong simulan. Kapatid, tingin sa akin sa may mag-asawa, sila Justin and Sheena bagong kasal. The main question is, ano ang gagawin mo para lalong tumatag ang relationship ninyo? Nakakatuwa, yung kasama namin sa Hong Kong D group, yung upline ko na tinatawag, kung saan kami sumasali ng about couples group. Na-remind ako one time about yung spiritual why. Masakit, pero kailangan ko ayusin. Alam ko, meron na kami nitong core values, family values. Pinasok ko yung kay Justin. Kailangan ko ayusin ulit. Ano ba yung core values mo? Kung hindi natin tinitrain yung core values na meron kayo sa family ninyo, hindi kayo magiging maayos. Meron ako nabuo na ship. Ako po ay isang seaman, S-H-I-P, ship. S stands for servant attitude. H stands for heavenly citizen. We are not from this world. That's why wag natin habulin ang mundong ito. I stands for integrity, biblical values. P stands for positive environment. Kaya natin magkaroon ng core values sa isang family. Pag hindi yan natin tinitrain o ginagawa, o pinaghihirapan, hindi magkakaroon ng magandang bunga ang samahan ninyo at ang pamilya ninyo. That's why this week, sabi ko, maglalaan ako ng oras, ipapaliwanag ko ulit sa aking mag-ina, sa aking pamilya about our core values. Kapatid, oras na para magkaroon ng training. Pag sinabing training, hindi mo alam. Pag sinabing training, gusto mong ma-achieve yung pinakamagandang result. That's why you are training.
Si Vincent ngayon may sakit, pero nagtitraining, gusto niya ibalik yung dati para sa pagbabalik niya sa ministry. I do believe sa Islam, fit siya. Ready siya. Nakuha niyo ba ako? Ang problema sa ating mga kapatid is lahat tayo nagpapanggap. Ayaw natin ng grow o ng growth. Kasi ayaw natin na magkaroon ng pain. Gusto natin ng success, pero ayaw natin ng uncomfortable situations. Kasi ang success, hindi yan comfort, hindi yan komportable. Napakahirap niyan. Pero ang gusto na natin is yung word na success. Ayaw natin pagdaanan yung tinatawag na training. That's why sinabi ni Paul, stop trying, start training. You have to stop trying. Tanggalin natin sa vocabulary yung try, subukan. Okay ba yun? No, me as a pastor, kailangan kong mag-train. Kaya ang dami kong ina-attend na training, seminars. Gusto kong matuto. Gusto kong matuto, hindi lang sa mga speakers, kundi sa mga taong hindi naman talaga speaker o mga pastor. Kasi minsan, madalas, yung experience nila, natututo na ako. Hindi mo kailangan pang matuto dun sa mataas na tao. No, matututo ka sa kapwa mo tao din. So stop trying. Start training. Sa dami ng mga topics natin sa City Light, sa dami ng mga magagandang outlines sa meron sa City Light, ang problema hindi natin pinapasok saan? Sa puso hanggang dito lang. Pansinin mo, sa mga mag-asawa o sa mga ibang tao, nasubukan ko na, pastor eh. Sinubukan ko na eh. Ang problema, subok ka lang eh. Hindi natin pinaghahandaan. Okay? Sabi din doon, if you read sa verse na yan, sa susunod, now church, tingin mo sa akin ha, sa Greece, okay? Sa Corinth, okay? Ang Greece is isang bansa, isang city dyan is yung Corinth. Alam niyo po ba mayroon siya tinatawag na Olympics every 4 years? At sa city of Corinth, may tinatawag na Isthmian Games every 2 years. Okay? Kaya that's why sinabi ni Paul, ang galing ni Paul, pag siya nagsulat sa Corinthians, ang example niya, laging meron kultura sa isang bansa. Okay? And then sa every 2 years, yung mini Olympics ng Corinth, meron doon chariot races, boxing, wrestling, and poetry contest. Galing, di ba? May poetry contest na, hindi ko alam, baka sa bayang bigkasan ba yan? Or rap, di ko alam. Wrestling, boxing, nagtitrain sila. Now, church, tingin sa akin, alam nyo ba paano ang training nung unang panahon? Pag ikaw ay nasa wrestling, nagtitraining ka sa pinakamainit na lugar. Or sa pinakamalamig na lugar. Para pagdating sa Olympics, pagdating sa araw niya, ready sila kahit anong mangyari, anong situation. And some of them, sabi nga tinitrain nila makapag-wrestle sa mga lions para lang manalo. Boxing, ganun din, and poetry. Okay? And then sabi din doon, if you read in Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27, don't you realize that in a race, now church, pakibasa sabay-sabay, everyone, but only one person gets the prize. So run, to win, all athletes, are disciplined in their training. Hindi sinabi dyan are, discipline in their trying. Training. Alam nyo ba yung mga runners noon? Okay? Alam mo kung paano sila magtumakbo? Alam mo ba wala silang damit? At bago 10 months before yung contest, ang kain nila, grabe, lahat naka-weigh. Yung anong kinakain nila, ingat sila doon hanggang yung katawan nila is maging maayos at fit doon sa race na kanilang sasalihan. Kaibigan, grabe nakahubad, tatakbo ka. Gusto niyo ba yun? Hindi yung kalasuan. Alam niyo bakit sila nakahubad? Para ipakita din yung kanilang pinakamagandang katawan sa crowd. Kung ako ang sasali doon, sigurado akong mananalo. Bakit? Kasi gagawin ko lahat, matapos ko agad yung laro, itakbuhin ko nakahubad ka, di ba? Ang hirap kaya yung tumatakbo nakahubad,
No, kapatid, alam nyo ba yun ang ginagawa ng mga runner noon? Ayaw nila lang distractions. Tatanggalin nila yan in order for them to win. No, mga kapatid, paano ka tumakbo sa takbuhin na inilaan sa'yo ng Panginoon? Baka pag tiningnan mo yung sarili mo, kung may CCTV lang at ipinipicture out ng Diyos, ito ikaw, ang dami mong dalang luggage. Tama? Ang dami mong dalang bagahe. Ang dami mong dinadala kaya hindi ka makausad. Gusto mong manalo, pero mali yung alin? Yung paraan. Tama ang intensyon, pero baka mali yung way. Ang dami nating hurt, pain, unforgiveness, mga anxious, depressions, worries sa buhay. Kaya di tayo makatakbo ng maayos, hindi tayo makapag-train. Yun ang ayaw ng Diyos na sinasabi ng Diyos sa atin. Tanggalin mo yan, cast all your worries, sabi ni Peter. And then sabi ng Diyos, di ba, my burden is it's not heavy. My burden is light. Why? Yung sinasabi yun ni Jesus Christ, hindi necessarily burden kung burden. The reason why burden is light because you have the church. Yung fellowship ng bawat isa. Are we clear? Diba ang sarap ng pakiramdam pag alam mo pinagpipray ka ng kapatiran mo? Yes or no? Diba ang sarap ng pakiramdam? Sinasabi ng Diyos, that's why sabi niya, come to me all of you who are tired and carry heavy loads. Hindi mo kayang mag-isa. Kaya meron tayong tinatawag na fellowship. Dito tayo magkikiskisan, kumbaga. Dito tayo maghahasaan. Dito tayo magtutulungan. Iron sharpens iron. Clear? Hindi iron sharpens wood. No. Iron sharpens iron. Kasi kung ano paano mo tinutulungan yung isa, natutulungan mo rin yung sarili mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Are we clear? That's why start, training. Stop trying. Dapat tatanggalin natin sa vocabulary yung word na trying. I'll try, I try, I try. Mga kapatid, tingin sa akin, hindi winning yung naabot mo yung success mo. Hindi winning yung naabot mo yung achievement mo. Hindi winning yung nagpunta ka sa ibang bansa. Hindi yan ang winning. Para sa akin, ang winning, yung righteousness ng Panginoon na nagbunga sa'yo. Nakuha nyo? Yung bang winning, yung bang nakilala mo, yung Diyos na sinasamba mo. Yung bang buong puso. Dahil sabi dito, if they do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Kapatid, kayo sa akin, ito lang nakakalungkot, nakakabasag ng puso. Ang dami sa atin nagpapagal, nagpapagod sa mga achievements sa buhay. Hindi naman masama yun. Pero huwag yan nating gawing idol. Huwag nating gawing priority. Yung pride natin minsan ang siyang sumisira sa eternal reward na naghihintay sa atin sa langit. Yung bang sumunod ka sa Panginoon wholeheartedly at yung purpose ng Diyos sa'yo, sa buhay mo, yung will ng Diyos sa buhay mo, ang siyang nasunod. May nagsabi sa akin, Pastor John, will ba ni Lord ang mag-abroad? Will ba ni Lord na umalis ako? Anong sasagot? Meron akong visa? May trabaho? Ano pwede nyo isagot? Sabi ko sa kanya, bro, o kapatid, ang will ni Lord sa'yo is mag-rejoice. Ang will ni Lord sa'yo, isambahin siya wholeheartedly. Ang will ni Lord sa'yo ay magbunga. Yung trabaho, yan ay career na pipiliin mo. Nakuha nyo? Dapat magbunga ka dyan. Yan ang will ni Lord sa buhay mo. Huwag mong habulin
yung gusto mo. Habulin mo siya kasi yung lahat ng success, blessings, mga achievements mo, susunod na lang yan para sa'yo. Like, because you are already blessed. Nakuha nyo? Sasabi din dito, so I run with purpose. Now, church, gusto ko sana sa puso nyo to. Pwede ba yon? Pwede ba tayong sabay basahin to? Ready? Go. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Every step. I-train natin yung ating isipan, yung ating puso, kung ano yung dapat. Kung ano yung dapat gawin. Hindi yung alamin mo lang. Kundi dapat mo i-train, i-apply sa buhay mo yung mga bagay na tinuturo ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, tingin sa akin, kung lahat ng Kristiyano ay nagbago spiritually, tingin nyo, darating na ang Panginoon? Dahil maraming tao na ngayon ang makakilala sa Panginoon dahil sa buhay ng isang Kristiyanong tunay na nagbago. Ang pagsiserve sa Panginoon hindi lang sa RTW, hindi lang sa campus, hindi lang sa anong ministry na meron tayo dito sa church, kundi kung saan ka nilagay ng Panginoon. Magbunga ka. Sabi mo sa katabi mo, magbunga ka. Mukhang binabago na ng mga bata yung bahay namin sa taas. Pinupukpok na lahat. Okay? So, church, sabi doon, so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Now, church, if you read in 1 Timothy, instead, sabi niya, train yourself to be, pakibasa, godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in this and in the life to come. Now, kapatid, tingin sa akin please paki-highlight yung promising benefits sa buhay ngayon at sa buhay na darating. Nakuha nyo? Ang sekreto pala ng success sa mundo is gawin kung ano yung dapat para sa Panginoon. Kasi merong benefit sa'yo. Tama? Peace of mind, joyful spirit, tama yung puso, isa yun sa mga benefit ng pagsunod at mayroong tinatawag na spiritual transformations. Okay ba yun? Kahit na anong situations na meron ka. Kagabi, pumunta kami ni Ate Abby mo sa funeral. Tinawag ako, kinasal ko sila noon, ako rin nag-dedicate sa baby nila, at ngayon naman, ako naman nag-officiate sa kamatayan ng kanilang lola. Grabe, no? Sabi ko sana, wala nang karugtong to. Kasi natatakot ako, sunod-sunod. Pero sabi ko yung nanay, sabi ng nanay, alam mo ba, Pastor, prayer ko, makakilala yung mga anak ko sa Panginoon. Alam mo, nakakatuwa kagabi, habang nagpipreach tayo, yung Holy Spirit, tumaas pagdating sa invitations, yung tatlo sa apat na anak ng lalaki, nagtaasan ng kamay, tinanggap ang Diyos bilang Lord and Savior. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Sabi, ito yung pinagpipray ko noong pa. Ginamit yung buhay ni Lola, ni Nanay, na kung saan sa kanya nagsimula yung tinatawag na Christianity. At pinasa lahat sa amin. At ngayon yung mga anak ko, at maybe someday yung mga apo. Kapatid, dapat ngayon pinapractice natin yung love, yung grace na natagpuan natin sa Panginoon. Tinitrain natin yung ating sarili. Tinitrain natin yung ating isipan na sumunod sa Kanya. Wala nang iba. Dahil alam ko, merong inilaan ang Diyos para sa'yo na ikaw lang ang pwedeng gumawa. Ayaw ng Diyos ng patulog-tulog.
Ayaw ng Diyos ng mga gahaman, ng mga selfish, ng mga baby mindset na puro me, me, me. Okay? Kaya sabi ni Paul, gusto ko lumago kayo bilang isang Kristiyano. Tama na ang pagiging lukewarm. Ang problema, tayo pa yung namimili. Masyado tayong alam mo yon, kapatid, tingin mo katabi mo. Alam mo, oras na. Sabi mo nga, oras na. Si Emerson, hindi ko naman sana wag lumaki ulo mo, okay? Naging part ng keyboard. Okay? Naging part ng keyboard. Sorry. Naging part ng RTW. Keyboard na pala si Emerson. Okay, anyway. Alam mo, yung pagiging keyboardist niya, hindi yan lalabas kung hindi siya nagpa-train. Tama ba? Tuwing Sabado, Emerson, nandito ka ba? Wala kang absent? Meron naman, pero training. Church, kung anong meron ka, yan ay result ng training natin. Pag natutunan mo, ipapractice natin. Pag pinapractice mo, dyan lalabas yung tinatawag na winning or success. Kapatid, lahat tayo gustong manalo. Amen? Lahat tayo gusto maging successful sa buhay. Pero anong ginagawa mo ngayon, magdedetermine ng result ng future mo. Wag na wag mong ipagpapalit yung long-term na result sa short-term na kaligayahan lang. Okay ba? Nakaraan, nandun kami sa Disneyland. May kasama ko si Kuya Jojit. Nasa 51 na rin siya. Ako naglalakad-lakad. Hindi ko akalain na yung steps namin in one day, every day, nag-a-average siya ng 25,000 steps. Alam niyo gaano karami yon at ilang kilometro ang nilalakad mo? Okay, so nung yung medyo namamaga na yung mga gito, tawag ito yung calves. Naramdaman niyo ba yung muscle niyo tumitibok-tibok? Okay, yung sobrang pagod na, sobrang sakit na, tumitibok-tibok na lahat, okay? And then sabi namin, Kuya Jojit, sabi niya, John, na-realize ko, bakit ngayon ko lang ito ginawa? Kung kailan nag-edad na ako, ngayon ko lang ginawa ang maglakad. Ni hindi ko halos masabayan yung anak ko sa mga rides, lalo sa Ocean Park, mga extreme rides. Ako din, sabi ko, ako din Kuya Jojit eh. Sana, ngayon, enjoy ko sana ngayon sila AJ, pero sinubukan ko yung mountain space, ba yan? Isang ride lang, unang rides namin sa Disneyland, maghapon, sumusuka ako eh. Minsan, hindi ko tinrain, sana noon ko pa ginagawa upang magawa ko yung mga bagay na para sa alam mo yun, sa anak ko at sa Panginoon. Now, church, tingin sa akin. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. That's why, if you read in your notes, ano ba ibig sabihin ng difference ng trying and training? Trying is an attempt to change with minimal commitment. Minimal commitment. Training is wholehearted commitment to achieve a specific result. So kapatid, stop trying. Start training. Kasi ang trying half-hearted. Half, yun lang yung effort na binibigay mo. When you start training, kapatid, sasabihin ko sa iyo, grabe, buong puso ang ibibigay mo at makikita mo yung result at the end. Not only that, if you are married, kung meron kayong family, makikita mo yan sa family mo. Makikita mo yan yung joy na meron sa family mo. Makikita mo yan kung nag-i-enjoy ba sila sa presence ninyo. That's why I challenge you sa mga couples, gawa kayo ng core values. Okay ba yun? Sa mga young people, gawa kayo ng core values. Kasi yung core values ang siyang hahawak ng mission and vision statement mo sa buhay mo para sa Panginoon. Kasi without the core values, lahat ng opportunity sa mundo kukunin mo kung wala kang core values. Amen ba yun? So again, sabay-sabay natin sabihin, stop trying, start training. Okay?
And then sabi din doon, when you're training, you get what? The gear, you create a game plan. Like for example, kung gusto mong mag-train spiritually, ano kailangan mo? Ano kailangan mo? Anong gear? Kasi pag ako naglalakad, may gear ako. Running shoes, belt, lalagay ng cellphone, tubig, at saka airpod. Pinapakinggan mo yun, magmo-motivate sa'yo. Anong gear mo? Anong gear natin dapat para magkaroon ng spiritual transformation? Number 1, Bible. Ano pa? Ballpen? Notebook? Ano pa? Tamang puso. Pag kami nag-discipleship ni AJ, sabi ko sa kanya, sinasabi ko sa AJ, don't just read, meditate, study. Pinapagalitan ko siya pag may discipleship dahil alam ko yung taong pinaghandaan niya yung kanyang discipleship. Alam ko yung taong pinaghandaan yung kanyang devotions sa hindi. Nakuha nyo? Kapatid, hindi ako istrikto. Okay? Ang Diyos, oo, gusto niya buong puso ang ibibigay mo sa Kanya, buong atensyon. Okay ba yun? Sabi mo sa kasama mo ngayon, oras na. Sabi mo, kalapitin mo, oras na. Oras na. Sabi mo, oras na. Sabi mo, kalapitin mo. Si Benji, oras na para umayos at magbago. Create a game plan. Last time in discipleship ni AJ, okay lang ba ko yan? Example kita ha? Okay lang. Mamaya na tayong dalawa. Okay? Nagkaroon siya ng gap ng discipleship namin for ilan yan? 2 months? Tama ba kuya? Twice niyang ginawa sa akin na, Daddy, pwede ka ba? Mamaya. Sabi ko, ano meron? Discipleship. Inupuan ko siya. So, AJ, magdi-discipleship ba tayo dahil convenient ka sa oras mo? Magdi-discipleship ba tayo dahil komportable ka sa time mo? Meron akong ginagawa. Or dahil gusto mong ayusin, i-prioritize yung paglago mo spiritually. Nag-set ka ng time every Thursday, pero hindi natutupad. Simula ngayon, sabi ko, pag tayo nag-discipleship, nakalagay sa calendar. Sabi niya, tuwing kailan. Sabi niya, every first week, anong araw? Every Thursday, anong oras? Nakuha nyo? Create, a game plan. Nakuha nyo? Sa discipleship, sa grow group, lagay kayo ng game plan. Ready ka dapat. Willing ka dapat. Nakuha nyo? Okay? And then sabi din doon, if you read in 1 Corinthians 9:26-27, so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should based on who you want to become. Now, church, question 2, how are you going to train? Kung gusto mo, ano yung gusto mo maging sa buhay mo, kung sino yung gusto mo maging, paano ka mag-training ngayon? Ano ang gagawin mo? Okay? Pupunta na lang ba every Sunday? Uupo na lang ba dyan? Nandito ka na nga every Sunday, hindi ka pa nagpa-participate, hindi ka pa nagiging motivational sa katabi mo, hindi ka pa nagiging inspiration sa katabi mo, hindi ka pa nagiging encouragement sa katabi mo, pupunta ka na lang bang ganyan lagi? Nakuha nyo? Kristiyano lang ba tayo pag Sunday, alas 11 ng umaga hanggang 12:30? Okay? Yun ba ang gusto natin mangyari sa buhay natin? O gusto natin maging kagamit-gamit sa Panginoon, magbunga ng marami? Kapatid, dapat wala sa vocabulary yung trying. Pag sinabing, oy, pwede ka ba? Huwag mo sabing, subukan ko. Simula ngayon, may penalty. Sabi mo nga, may penalty. Huwag mong sabihin, subukan mo, gawin natin. Hindi para dun sa taong nagsabi sa'yo, kundi gawin mo para sa Panginoon.
Okay, sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Yan ang motivation natin. Yung glory ng Panginoon maibibigay natin. Yan ang fuel ng passion natin. Yung purpose. Ang purpose lang natin, walang iba. Isa lang. Is to give God glory. Wala nang iba. Yan lang ang purpose natin. Yan lang ang purpose mo at ako, yung magbibigay ng ngiti sa Panginoon, magbibigay ng galak sa puso ng Panginoon, yung mapapapalakpak ang Diyos sa langit sa ginawa natin. Yan ang purpose lang natin dito sa mundong ito. Nakuha nyo? Kaya nga, no wonder why. Ang daming Kristyano, ang tamad, ang hirap. Pakiusapan. Ang hirap mag-volunteer, ang hirap, alam mo yun, kailangan pa natin i-push. Kailangan pa natin, alam mo yun, i-mold, okay? Or pingutin. Di ba? Hindi ko yun maintindihan. Hindi ko yun maabot ng aking isipan na ambuti ng Diyos sa kanila. At lagi nyo sinasabi, God is good. Kung if God is good sa buhay nila, bakit hindi yan nakikita? Tama? Bato bat? Sabi nga, may lagsaan, stone in heaven. Ang tamaan, wag ma-angry. Bago na yung linya ko. Okay? Nakuha nyo? Hindi ko alam. Ang pag-serve sa Panginoon, may kondisyon. Bakit? Ang daming bakante. Bakit? May mga bakante. Nasaan yung iba? May nagsabi, Pastor, magsisimba lang ako twice a month. Bahala ka. That's your condition. Sa Panginoon, bahala ang Diyos sa'yo. Nakuha nyo? Basta ako, kahit wala ako dito, sabi ko ay nakikita ko kayo. Gusto ko yung presensya nyo kasi kayo mismo ay naging inspirasyon sa akin tuwing nakikita ko ang buhay ninyo. Lumalago at sumusunod sa Panginoon. Alam mo, sabi ko kay Pastor Biboy, kausap kami dun sa Hong Kong, mga kaibigan namin. Sabi niya, Pastor John, may tinatanggap ka ba yung mga men sa church? Ay ko, wala eh. Di nga. Sabi niya, bakit? Wala eh. Out of my, di ko alam, pagmamahal. Sabi niya, dapat ang church, biblically speaking, tutulong sa pastor. Kung sino nagpapakain sa'yo, meron silang tinatawag na dapat bibigyan mo din. Sabi ko, hindi, natutuwa nga ako ngayon dahil yung church, nakita nila, tumatanda na kami, meron na kami maxi care. Sabi niya, hindi yan sapat. Pero sabi ko, alam mo, ginagawa ko kasi ito para sabihin, makita nila yung pagmamahal ko sa Panginoon nag-overflow. Church, hindi dahil sa sweldo, hindi dahil komportable ka, hindi dahil may gusto ka sa Panginoon, nagsiserve ka dahil yun ang Diyos natin. Yun ang glory na gusto natin ibigay sa Panginoon. Dahil dito sa lupa, kapatid, tayo ay nagtitraining sa napakalaking gagawin natin someday with Him. Kapatid, sana yung service natin sa Panginoon walang kondisyon. Sana hindi kayang bayaran. Sana ibigay mo yung buong puso mo. Simula ngayon, mag-train na tayo mentally, spiritually. At pati yung ating karakter, pati yung ating puso, ititrain na natin para sa kanyang glory. Dahil ang gusto ng Diyos, maging successful ka. Ang gusto ng Diyos, manalo ka sa takbuhing ito. Ang kaaway, gumagawa ng paraan parang ikaw ay ma-stumble, para lang ikaw ay matumba, ma-distract. Alam mo, may nagtanong sa akin sa anong pinaka si AJ, sila Michael, Kuya Michael nyo, sila po ay black belt and white belt, okay? Nag-train ako ng MMA. May question ako sa inyo.
Ano ang pinakamahirap kunin? Yung white o yung black? Sa karate, pakilabas. White belt o black belt? Sino magsabing black? Taas kamay. Okay. Mahirap kunin ng black. Pag binakita kang black belt, nakakatakot, tama? Sino sabing madali kunin ng white? Tinanong ko isang instructor, anong pinakamahirap kunin? Yung first dan, ibig sabihin yung black belt ka na, mayroon ka pang guhit. Third dan, sabi niya, alam mo, madali lang kunin yan. Sabi ko, bakit? Ang pinakamahirap kunin, sabi niya, is yung white belt. Kasi, sabi ko, bakit? Kasi, diyan mo ma-determine kung paano ka magsisimula. Kasi yung black belt, sabi niya, hindi yan achievement. Ito yung mga taong willing pang mag-train. Yung white belt, church, lahat tayo white belt na ayaw nating kunin. Gusto agad natin ng black belt. Kaya hindi tayo nagiging black belt kasi nga ayaw natin simulan sa white. Ayaw natin magkaroon ng first step. Ayaw natin umalis sa comfort zone. Malinaw ba? Stop trying, start training. Mga kapatid, look at me. Dalangin ko na sana tayo dito ay magkaisa. Okay ba yun? Hindi mo kaaway yung katabi mo. Hindi mo sila ka-competitor. Sila ay, kasama o pamilya. Pero, mga kaibigan, para lang maging pamilya tayo, dapat marunong tayo mag-communicate sa bawat isa. Amen ba yun? Amen ba yan? Let's pray. Father God,